Mga kapatid, nandito po tayo ngayon sa San Carlos City, Negros Occidental, sa Tribal Radio Philippines. So, ito po yung ating opisina. Ngayon po, ipapakalat nyo po ito mga kapatid dahil ang nangyaring pangalawang pandemic, which is the oil shortage or tatawag nilang krisis sa fuel, gasolina, kerosene, diesel, ay isang scam-demic, pandemic na naman at panloloko sa tao dahil wala pong fuel or oil shortage. Just like the pandemics na may sakit daw na kumakalat, no? Ginagago lang nila tayo ng paulit-ulit. And sobrang dami pong supply ng langis. So pakinggan po natin ang sasabihin ng AGLO chairman. AGLO is the Alliance of Genuine Labor Organizations. Kung pansin nyo, every May 1 ay merong malawakang rally sa Metro Manila na pinanguluhan ni Senatoriable Jose Jesse Olivar. Si Kuya Sen Olivar po mga kapatid, ang presidente sa Philtranco. Few years ago, Philtranco is the Philippine Transportation Corporation. Alam niyo po siguro yun, Luzon, Visayas, Mindanao ang ruta. Ngayon mga kapatid, meron siyang revelation sa atin kung paano tayo niloloko ng sindikatong gobyerno sibil pagdating dito sa pandemic or scamdemic. Pakinggan po natin at ipapakalat niyo po to at huwag po kayong mag-comply. Ngayon na ginigipit nila tayo mga kapatid, ang gagawin niyo lang po ay sa bahay kayo, no? Huwag kayong gumastos sa mga hindi nabubuhay. Pumunta po kayo sa mga bundok, doon kayo tumira sa Bohol o sa mga lugar. Posibleng wala pa mga probinsyang mauwian mga kapatid. Mga kapatid, ito po si Kuya Senatoriable Jose Jesse Olivar. Siya po ang ating Minister for Trade and Industry, ang chairman ng AGLO. At dati din siyang presidente ng Philtranco. Ngayon, Kuya Sen, dahil matagal ka na sa bus transport, itong negosyo mo na JM Cargo, malamang kapatid ay alam mo kung ano ang ginagawa nilang pang-i-scam sa lahat ng tao dito sa Pilipinas. Tunay ba, Kuya Senador, na meron tayong krisis sa crudo, sa gas, sa fuel? Natawag nilang oil shortage. Meron po ba, Kuya Senador? Sa tinood lang, may krisis, kailangan ituyo. Sinadya nila. Maraming stock sa Taiwan at kahit kakausapin si Mr. Wang, mayroon. Pero ang problema, pinagsamantalaan tayo ng gobyerno na para tumaas ang fuel. Nganong nagtaas man, nga ato ramang niaging simana, hingabot ng bag-o nga, deliver. Pero dahil sa oil regulation law, maunay nahitabo, kaya dili makontrol sa gobyerno, ang daan na to nga krudo, gibayran na to og triple para makanegosyo sila og maayo. Kadaghan sa krudo sa Taiwan, wala sila magkuha nga naa may daghan dayong stock na pay Malaysia. Insakto nang gihimo ni Loren Regarda og ni Senator Erwin Gatchalian nga ina nang gipangita na ay mapalit. Pero ang gobyerno nato patulog-tulog sa pansitan. Adtong niaging simana mismo na istorya namo na nga naay stock daghan kaayo. Pero unsay gihimo sa mga negosyante, gihimo aning atong mga vlogger nga mga bayaran, pati ilang kaugalingon ilang gibinuangan, pati ilang kaugalingon ilang giilad, pero dili tama ilad kay kami mismo mag-expose ninyo kay inyo ming binuangan og tinuod. Laliman ka, pabayron mi ninyo og 120 per liters, wa mo mabuang. Kanang inyong gibaligya full stock. Ayaw mi ninyo og binuangi kay basig kaning tanan nga mga tao muulbo ni magreklamo ninyo basig dili na ninyo kaya unya nga pugngan. Ayaw, palihog lang. Hangyo lang nako ninyo. Kanang inyong diesel o gasolina, please ibaba ninyo sa eksakto nga presyo. Ayaw mi ninyo og kugsa nga basig kaming tanan naa na sa karsada. Ayaw. Maraming salamat Kuya Senatoriable Jose Jesse Olivar. So bilang siya po ang chairman ng AGLO, alam na alam niya ang palakad pagdating sa mga sasakyan sa kalsada. So si Kuya Sen ay president sa local na AGLO. Isa din siya sa mga leaders natin, service leaders pagdating dito sa pakikipagbaka, pakikipagtulungan sa lahat ng mga tao pagdating sa labor transport group, labor sectors, labor organizations. So Kuya Sen, last message na lang Kuya. Ano kaya ang solusyon Kuya Sen kung hindi nila ibaba itong pagtaas sa presyo ng ating gasolina? Oil crisis na scam,
Pag hindi sila makinig, kuya, dahil ang sabi ng ating Sari Maharaja Makapukaw na kailangan nating mag-imbak ng pagkain in 3 to 6 months. So unsay solusyon sa mga tao, kuya, para hindi na sila mahirapan? Ang solusyon nato karon, kung sa Tagalog dapat magtanim na para mayroon na tayong pagkain sa bawat pamilya. Ang solusyon niyan, wala nang babiyahe sa mga transport. Suportado nako ang gihimo nila ni Mark Balbuena, kay kami magkakilala man kami lahat. Suportahan ko ang transport strike para matigil ito, makita sa gobyerno kung giunsa nila ang mga tao sa pagbinuang. Suportado na ko sila sa hinto pasada. Yun ang solusyon, kasi dapat maibigay sa taong bayan ang hustisya, hindi papugi. Ang subsidi, walay kwenta ng subsidi. Imo lang gihimong alila ang mga tao, dili na maoy solusyon. Ang solusyon, matino na gobyerno, paliton ang diesel nga stock natua sa gawas, dalhon sa Pilipinas nga dapat ang ipatong lang katulang expenses. Kay balome og presyo ana kay maka istorya na mo ng mismong dealer. Ayaw mi ninyo og binuangi. Kay sunod semana makipag-istorya mi og pila ba gyud ang per barrel para makompute nato ang gasto padung sa Pilipinas nga dapat maunay ihatag nga presyo diri sa gobyerno. Dili kay puro panluloko. Unungan na ninyo kay kanang mga nagpatupad og price increase, asa raman ang inyong giingon nga kanarong kuha na to, kanang atong Department of Energy. Uy, ayaw magpatulog-tulog sa pansitan, dili kay kusarakado inyong duty sa semana. Naunsa ba mo? Uy, kami may nagsweldo ninyo. Kanang tax nga inyong gisweldo, gipakaon sa pamilya, gikan na namo. Correct. Kami, nagtuo mo nga karon, nagkaon mi dire, wala mi tax ang gibayad. Kaning puso, dipalit na mo ni. Naani tax, naani ibat, naani bat. Kitanan nga nangaon, mabata, tigulang. Nagbayad na sila. Ayaw mi ninyo og binuangi. Thank you very much, Kuya Senatoria Bolos si Jesse Olivar. So ngayon, klaro mga kapatid natin, papakalat nyo po, nagaling na po mismo sa isang liderato. Meron po siyang JM Cargo, it's a bus company, bus transport company. Kaya alam niya ang galawan pagdating dito sa fuel or tawag nilang oil shortage na wala po talaga, ito ay scam. So do not consent mga kapatid sa mga panloloko nila. Thank you very much, Kuya Sen, ha? Yeah.